Truly, 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 glory and honor belongs to you, O King of Kings and Lord of Lords. Salamat, O God, sa napakagandang araw na ito binigay mo sa amin. Salamat, O God, sa kalayaan na kami, O Diyos, makapagpuri po sa inyo. Salamat po, Father Heart God, sa iyong habag sa buhay namin. Lord, salamat sa bawat buhay ng iyong mga anak na nagbigay, O Diyos, ng oras, panahon para sambahin ka. Pag nakikita niyong napakaraming tao sa Batangas at maging sa buong mundo, balas sa mga bagay na nasa sanlibutan, ngunit salamat sapagkat meron kang mga anak na nagpupuri sa inyo. Truly, God, the whole earth must declare you are holy God. Sa aming lupos na paglapit, humingi po kami ng tawad, O Diyos. Linisin mo po ang buhay namin ng iyong buhay at banal na dugo. At sa oras na ito, Diyos, idamit niyo po sa amin ang damit ng iyong pong katwiran. And Lord God, we invite your presence. I-bless mo, O Diyos, ang bawat puso't isipan ng iyong mga anak na nagpupuri po sa inyo. Hinihiling ko din po, ingatan niyo po ang aming po mga kapatiran na still on their way here to worship you. Salamat po, and Father God, in this place, Lord, we promise ikaw lang ang maparangalan. At sabi dalangin kong huwag niyong hahayaan na makakauwi po kami mamaya after the service na hindi dala ang tagumpay. We are victorious, Lord God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord God, for blessing the JA1 family. Anoint all the worship services, the worldwide worship service of JA1 Church. Anoint all the pastors as they preach your words. Salamat po. Glory and honor belongs to you. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one, the miracle-working God. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. And let's declare J1 culture. Sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. JA1 culture. Good morning. Dati mo naman katabi mo, good morning. I'm glad you are here. Praise the Lord. All right, and narito po si Doña Ising, ang ating pong J1 elder sa California. Tumayo ka nga, Doña Ising, tumayo lang po kayo. Ayan, si Doña Ising, ayan, from California. At kasama Mr. Glenda at si Brother Boy as well. Of course, sa lahat ng mga kapatid po natin na galing sa ibang bansa, kung nandiyan po kayo, raise your hands. And we want to recognize you. Praise God. God bless you all. All right. So excited ba tayo? Ang bilis ng panahon. Pang-apat na ba ngayon? Na Sunday? Okay. And I just want to remind all our brethren na hindi po nakapagbigay ng kanila po mga first fruit. Still, you can give your first fruit today and even by February if you miss it. Okay? So ngayon, ang ating pong pag-uusapan, by the way, sino po ang sa kaunaw ng pagkakataon ay nakarating po dito sa JA1 Church? Raise your hands, please. Welcome. Welcome po. Welcome po kayong lahat. Welcome. And just the Anointed One Church na inyo pong dinaluhan ay non-sectarian full gospel Christian ministry. Ito po ay hindi nagtataas ng anumang religion. Dito po ay ipinapangaral lang ang salita ng Panginoon Jesucristo.
na ang buong Biblia, which is ang ibig sabihin ng Bible, book of instruction before leaving earth. Ang Biblia po ay aklat na nagbibigay ng instruction. Ito po yung manual ng buhay bago kayo pumanaw sa mundo. Dahil tanggapin natin na sa hindi, lahat po tayo ay meron pong hangganan sa mundong ito. That's why, ang sabi ng ni Haring Solomon, ang taong matalino ay pinaghahanda niya ang kanyang pag-alis sa mundo. Kaya mga minamahal, you need to be wise by accepting the words of God in your life, live in it, and you will surely reach your destiny in heaven. Praise God. Kaya welcome to the J1 family. And now, ang ating pong topic is about pray and grow. Say it again. Ayan, manalangin at lumago. Sinong gusto po, sino marunong manalangin dito? Raise your hands nga. Kadami pala hindi pa marunong manalangin dito. Anong ginagawa nyo? O ulit-ulit. Sino marunong manalangin? Raise your hands. Ayan. Kung hindi, sabi mo sa hindi nagtaas ng kamay, tuturuan kita. Anyways, I will teach you now how you pray and you need to grow. Why you need to grow. Why you need to pray. Yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon. Nasa apostolic ministry tayo. That's why ang J1 Church ay puro ito signs and wonders and miracles. Marami pong himala kayo nakikita po sa church. Marami po nakaranas ng kagalingan, mga bagay na imposible, nagiging posible lahat sa ating pong Panginoon. And I want you to understand why. Okay, kaya sa aklat po ng Book of Acts, chapter 2, verse 42 to 44, ang sabi niya, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, and to sharing in meals, including Lord's Supper, and to pray. Sabi natin, prayer. Okay, and to prayer. In verse 43, a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. Verse 44, and all the believers met together in one place and shares everything they had. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ito po yung mga early believers, mga babagong mga mananampalataya ng ating pong Panginoong Hesus, mga disciples niya at mga apostles niya, na sila ay bago iniwanan ni Jesus Christ dito sa mundo at bumalik na siya sa langit, tinuruan niya sila na dapat nila mga gawin. Tinuruan sila kung paano manalangin, tinuruan sila kung paano mag-pray over sa mga may sakit, tinuruan sila kung paano magkaroon ng magandang relasyon sa kanilang kapwa mananampalataya, at tinuruan sila na sila'y laging magtitipon-tipon. At dahil po doon, ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga mananampalatayang ito ay dinibolt nila ang kanilang mga sarili sa turo ng mga apostol. Yan. At sila po'y nagpe-fellowship. Gaano ba kahalaga ang fellowship? Alam nyo, ang mga nagbabagang charcoal o kayong uling, kapag ito po'y nagsasama-sama, nagbibigay ito ng matinding init. Kapag inalis mo ang isa pong uling o isang baga doon sa karamihan, ang bilis pong matupok yun nag-iisa. Pero yung pong marami, naglalagablab pa rin. Nagbabaga pa rin. Napakahalaga ang fellowship na tulad po ng ginagawa po natin. We are worshiping the Lord together. Kaya gusto ko pong bigyan ng diin sa ating pong pag-aaral ngayon pong umaga ang kahalagaan ng prayers. Lumagos sa pananampalataya ang mga early church.
yung mga mananampalataya pong yun, dahil po sa kanila pong laging pananalangin. Kaya nagkaroon sila ng deep sense of awe. Pagkatapos noon, sila lahat ay nag-perform ng miracles. Itaas muli ang kamay. Sabi natin, ang kamay kong ito, gagamitin ng Diyos para sa kagalingan ng maraming tao. Ipapatong ko ang aking kamay sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling. Yan, ibaba nyo na po. Now, pag sinabi po natin miracles, hindi lamang po ang healing ha, kundi yung mga imposible dahil sa kanila pong pananalangin, ang Diyos ay tumutugon. Ang Diyos na hindi nyo nakikita, pero naririnig niya ang inyong panalangin, ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng tinuro ko noong nakaraang linggo, anuman ang hilingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, anong sabi? Sabi natin, gagawin ko. John chapter 14, verse 12 to 14. Yan. Kaya pala ang Diyos ay nakikinig sa prayers natin dahil pinangako niya ito. Kaya wag na wag kayong mag-atubiling lumapit sa Diyos. Basta't ang puso ninyo malinis, ang puso ninyo ay may pananampalataya, may ginagawa ang Diyos. At marami siyang gagawin. Now, una na ilustrasyon po dito, ang panalangin ay pundasyon ng paglagong espiritual. In English, prayer is the foundation of spiritual growth. Kapag isa pong born-again Christian ay hindi niya natutunan pong manalangin, magkukulang na siya ng kanya pong communication kay God. Kaya kapag hindi ka na lumalapit sa Diyos, nagiging independent ka na sa sarili mong lakas. It's like hindi mo kailangan ng Diyos. Pero gusto ko makita mga kamay ng mga nangangailangan ng Diyos. Do you love God? Do you need God? Okay. Dahil you need God, gusto ko malaman mo na prayer is a vital tool for communicating with God. Iyan po ang vital tools, instrumento para makipag-communicate ka sa Diyos. It is the lifetime, kaya tinawag ko dyan na lifetime that connect us to His presence and will for our lives. Hindi po yung pansamantala, lifetime style. Say it again. That is our lifetime style, lifetime activities. Sapagkat the more you pray, you are seeking guidance. You're opening your heart to Him and align ourselves with His purpose. Ini-align natin ang ating pong sarili sa purpose ng Diyos. Kaya ang Diyos ay may dakilang layunin sa buhay natin. Kaya nga tinuruan niya ang kanyang mga disciples na mag-pray. Now, if you lack prayer, then hindi ka lalago sa spiritual life mo. Para ka na rin cellphone na walang power. Maski na marami kang load. Kung wala namang power, drain ka na, hindi mo magagamit ang iyong load. Did you hear me? So, anong kailangan mong gawin? I-charge. I-charge mo ang iyong buhay sa Diyos. At the more kang nakababad, the more kang nagiging powerful at doon mo ngayon magagamit ang sarili mo to give glory to the living God. Jeremiah 33 verse 3 says, "Call unto me, and I will answer thee,
And I will show thee things that you do not know. Ang tindi, tingnan nyo tumawag ka sa akin at tutugunin kita. At ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nalalaman. So, yung prayer mo pala, yung connection mo, doon ka tutugunin ng Diyos. Doon nangungusap ang Diyos. Ang ganda ng word niya. Ang ginamit pa nga dyan yung ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ay, grabe. Kaya alam nyo, sa akin pong paglilingkod sa Panginoon, nagugulat po ang napakarami kong kaibigan mga bishop. Bakit itinuro ng Diyos sa akin ang Advanced School of Deliverance? Bakit ipinakita ng Diyos sa akin yung mga bagay na hindi namin napag-aralan? Yung pala, sa Bible, kumpleto talaga ang Bible. Lamang, hindi nasusearch ng mga tao dahil sa kulang ng connection sa Diyos. Paano mo malalaman ang mga bagong bagay na hindi ka naman nakikipag-usap sa author ng kaalaman? The author of wisdom is no other than God. That's why once you are connected with Him, then God will reveal His will to you and He will give you an understanding. Kaya isipin mo ang panalangin. Think a prayer as a watering plant. Ganito lang yan pag ikay nagtanim, kailangan mong diligin. Pag hindi mo na dinilig ang iyong itinanim, magugulat ka na lang, patay na. So, without water, a plant cannot grow. Similarly, without prayer, our spiritual growth will stagnate. Ito ay hindi mag-grow. Magiging stagnant po siya. That's why, sasabihin ko sa inyo ngayon, dedicate daily time to speak with God. Magtalaga ka lagi ng oras na makipag-usap ka sa Diyos. At kapag ginawa mo yan sa umaga at sa gabi, grabe na to, ikaw ay nakakonect lagi sa Wi-Fi. Napansin ninyo, kapag walang Wi-Fi, sino po dito may cellphone? Raise your hands. Ako, lahat ay mayroon Para mag hindi ka na mabubuhay ngayon pag walang cellphone Why? Dahil you want to stay connected with people. Tama ba? Now, ganun din yan. Kailangan nakakonect ka lagi sa Diyos upang sa gayon, ikaw ay updated sa ipapahayag ng Diyos sa buhay mo. Stay updated. Stay connected. Sabi natin muli, stay updated. Stay connected. Yan. Number 2, prayer for wisdom. Kaya kailangan mong manalangin para sa karunungan at kaalaman kasi ang growth ng buhay Kristiyano, nagsisimula yan kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos na, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Naalala ko ito na ako'y babagong born again. Ako po'y mahiyain at halos pag ako'y nakipag-usap sa sinesiran ko, ako'y nakatagilid. Nandito yung sinesiran ko, dito ako nakaharap. Bakit? Nahiya po ako. At kulang ng kaalaman. Alam nyo, nag-pray ako isang gabi. Sabi ko, Lord, gusto ko naman makaharapin ko na yung mga kausap ko para maniwala naman sila. Lord, pero bigyan mo ako ng karunungan.
Noong nagbuklat ako ng Bible, nabasa ko yung book of James, chapter 1, verse 5. Ang sabi niya doon, kung kulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos at siya'y nagbibigay at hindi siya nanunumbat. Kaya lumuhod ako na sabi ko, Lord, give me wisdom. At tinanggap ko po yun. Alam niyo, kinaumagahan sa aking pong trabaho, yung po mga kasama ko sa trabaho ay nashiran ko na Word of God. Abi, nakaharap na ako. At confident na ako. Tapos, naintindihan ko ang Bible, sineshare ko kaagad po ito. Alam niyo mga kapatid, yan ang tugon ng Diyos. Kung kulang ka ng karunungan, ikaw ay lumapit, humingi ka sa Diyos, at siya'y nagbibigay. At hindi siya kailanman manunumbat. Alright. Kaya, prayer for wisdom and understanding. Kaya, you need to grow in your life. Kaya, habang pala ikay nagbabasa ng Bible at nananalangin para sa kaunawaan, ang Diyos ay masaya na bibigyan ka nito. Example, pag ikaw ay struggle sa about mga decision mo, kailangan mo manalangin para sa karunungan, bibigyan ka talaga ng Diyos ng karunungan. Kaya ang isa pong mga katulad natin na mga kabataan, sino mga kabataan dito? Sa GA1 po, 60 years old pababa, young people ang tawag ko po dyan. Paano pag 60 years old pataas na, yan po ay medyo young. Yan, medyo young po yan. Kaya wala pong adult. Ang 80 years old po, ang adults po dito. Si Inaising lang po ang adults po dito kasi 82 years old na. Pero medyo young ang itsura po niya. Alam nyo, you need to pray and the Lord will give you guidance. Bibigyan ka niya ng gabay. And ipapakita niya sa iyo ang mga bagay na hindi mo talaga maunawaan. Kaya please pray and read your Bible. Ang Biblia ay kompleto ng karunungan po yan. Kaya sabi ni David, lahat ng mangmang, lumapit kayo sa Diyos. At ito naman sinabi rin ni Solomon, lahat ng mangmang, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng karunungan. Kaya isipin mo lagi, tayo po ay hindi pa kumpleto ng kaalaman, kailangan natin ang patnubay at kaalaman at karunungan ng ating Diyos na buhay. Say hallelujah! Sabi mo ngayon, Lord, increase my wisdom. Ito ngayon yan. Madadagdagan lang ang karunungan mo pag nagbabasa ka ng Biblia at nananalangin ka sa author ng wisdom. Okay? Kaya pray to God, read the Bible, and you will gain wisdom from the living God. Say hallelujah. Okay, so that's the number 2. Number 3, prayer transforms. Okay? Transforms and strengthens us. Binabago at pinapalakas tayo ng panalangin. Why? Kapag ikay nagpipray, nandoon ang presensya ng Diyos. Kaya ikaw ay sa pabanal na ng pabanal ng pabanal. Pabuti na ng pabuti ng pabuti ang buhay mo. Natatransform ka. Napansin ninyo mula nung kayo na born again, nagbago ugali ninyo? Dati masama. Dati madamot. Ngayon, maganda na ugali mo. Ngayon, mapagbigay ka na. Ano pa? Dati, mamarites ka. Ngayon, puro ka na lang testimony ng mga kabutihan ng Diyos na buhay. Amen. So, sabi natin muli, ang buhay ko ngayon, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, pangat ng pangat ang buhay, palalim ng palalim sa pananampalataya. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga, transform. Kaya always check yourself, ano ba yung dapat na baguhin ng Diyos sa buhay mo?
manalangin ka at babaguhin ka niya. Tutulungan ka niya. Kasi ang tao na sinasabing, Lord, hindi ko kaya po magbago kung wala ka, yan po'y magpapakumbaba. That's why, as you obey the Lord your God, God will change your life from glory to glory. Kaya paganda ng paganda, pabanal ng pabanal ang buhay. Colossians, 1 Corinthians chapter 3, verse 18. Ano sabi niya doon? And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory. Kaya tayo daw po talaga na lumalapit sa Diyos tulad din ni Moses, ikaw ay papahiran niya ng kanyang kaluwalhatian. Kaya sa paganda ang buhay. Nagraradiate ang glory ng Diyos sa buhay mo. Kaya pinag-uusapan ka ng marami. Noong na-born again ka, sabi nila, alam mo mula noong na-born again taong yan, nabago lahat ang buhay. Wala nang, hindi yan nagmumura, hindi na yan nagpipiyuti hindi na yan chismoso-chismosa, hindi na yan talaga madamot. Dati, ang damot niyan. Ngayon, nagbibigay. Sandali, parang tahimik kayo doon. Hindi ba totoo yan? Madamot pa ba kayo? Sa totoo lang, sa pagandang buhay Ayun, kaya, ang glory ng Diyos ay nagbabago ng buhay. Kaya, tinatransform ka niya into His own image. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong, wala nang dati niyang pagkatao, siya pawang, bago na. Nabago talaga ang buhay. Yun. Kaya, yan po ang prayer, transform and strengthen us. Again, keep praying. Ito ang magpapalago ng buhay mo. Keep reading. The more ka nagbabasa ng Bible, the more kang tumatatag sa iyong pananampalataya. Kaya, alalahanin ninyo ang mga tao kapag kayo po ay magagalitin. Lumuhod ka na. Alam mo, pag magagalitin ka, kailangan mo lang i-deliverance. Paano kung walang mag-minister sa'yo? Na mag-pray ka kaagad. Pag naramdaman mo, nagagalit ka na, pumunta ka na ng CR. Mag-rest ka doon. Bakit? Comfort room. Iko-comfort ka doon sa room na yon. Ayan, mag-CR ka lang. Manalangin ka doon. Lord, comfort me in this room. O, akala nila ikaw ay nadagis doon. Hindi. Nagpipray ka lang. Maliwanag ba? O, pumunta ka sa kwarto mo. Tandaan nyo to ha. Pag galit kayo, pigilin yung bibig nyo. Dahil kung ano nung mga lalabas diyan na masasama. Lumuhod ka na laang. Baka kung ano madampot mo, maibato mo. Tumahimik ka pag naramdaman mong galit ka na. Pumunta ka na sa closet mo. Pray. At pagkatapos mo mag-pray, magugulat ka na lamang, wala na yung galit mo. Bakit? Patatawarin mo na ang mga tao na kinakainisan mo. Walang mapapala sa taong mainitin ng ulo. Lahat ng mainitin ng ulo. Sumasabog. Nakita niyo mga transformer? Pag sobrang init, sumasabog. Kaya ngayon, kailangan mo ay tubig na salita ng Diyos. Pray. And the Holy Spirit, who is the so-called the living water, will
flow upon you. Kaya ang init ng ulo mo ay bigla pong mapapawi. Bakit? The Holy Spirit, ang tawag po sa Kanya ay living water. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, number 4 is pray for spiritual growth in others. Kailangan mo daw pong manalangin para sa spiritual growth mo at sa spiritual growth din ng iba. Please, huwag lang ikaw ang nagpipray. Ipag-pray, hindi lang ikaw ang sarili mo ipag-pray mo, ipag-pray mo din ang iba. Kasi ito yung tungkulin ng isang born-again Christian na katulad mo. Kaya, manalangin para sa paglagong spiritual at sa iba. Okay? At sa iba, hindi po ibaba. Okay. Nagtatype lang po kanina, iba ba ang nailagay ko? Baka nakopya din po dyan, iba. Hindi po ibaba. Sorry for that. Anyways, let's continue. So, ang spiritual growth is not just about personal growth, but also about praying for others. Sino nagpipray at pinagpipray niya ang kanyang kapwa? Sigurado kayo? Ay baka naman sarili nyo na lang lagi, Lord, pagpalain mo po ako, pagpalain mo yung mga anak ko, pagpalain mo po yung mahal ko sa buhay. Thank you, Lord. At pagpalain mo, payamanin mo lang po ako. In Jesus' name, Amen. Damay mo naman ang iba. Kasi pag hindi mo dinamay ang iba at ikaw lang ang yumaman, yung ibang pong yun ang siyang lalapit sa iyo at hihingi. Naintindiyo yung ibig ko sabihin? Ipag-pray mo din na sumagana ang buhay ng iba para sa gayon, hindi sila lalapit sa iyo para manghingi. O idamay mo na sila. Lord, payamanin mo na lang po kaming lahat, pati kapitbahay ko, para hindi na ako manghingi, please. Pwede naman ganun, di ba? Kasi minsan, paglalapit yung kapitbahay mo, o kaya sino man tao, nag-iisip ka, naku, manghihingi na naman ewan ko, talaga nang sobra na No. Tandaan mo ha, kaya ka pinayayaman ng Diyos para makatulong ka sa iba. Tama ba? Yung tinutulungan mo naman, ipag-pray mo na yumaman din para makatulong din sa iba. At yung itinutulong mo sa Kanya, itutulong mo din sa iba. Basta ang maganda, dire-diretso ang pagtulong. Dahil tandaan nyo ha, ang taong matulungin, tinutulungan ng Diyos na buhay. At sa Bible, ang taong nagbibigay sa mga mahihirap, nagpapautang sa Diyos. At ang Diyos ay marunong, magbayad. Ang Diyos, pag binayaran Kanya ng pinautang mo at itinulong mo sa iba, maniwala po kayo, sobra-sobra ang bigay niya. Say hallelujah! Kaya sabi mo sa katabi, laging mapagbigay. Kaya sa Bible, ang taong tikom ang kamay, naghihirap. Pero ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Sabi nung isa, pwede ba yun? Kaya nga ako yumayaman dahil sa ako'y kuripot. Mali. Ang taong kuripot, siya po ay may poverty mentality. Ang taong kuripot, sandali lang ha, naidagdag ko lang Ang tao pong kuripot, hindi masaya ang buhay. Bakit? Hindi marunong magpasaya. Sinong masaya dito pag siya'y tinutulungan o nabibigyan ng anumang magandang bagay? Raise your hand. Masaya. So kapag sumaya ang taong binigyan mo, masaya ka din. In fact, pag masaya ang binibigyan mo, gustong-gusto mo laging bigyan. Bakit? Gusto mo siyang pasayahin. Maliwanag ba? Okay. So that's why, ito po yung panalangin mong gagawin. Philippians chapter 1, verse 9 to 10. Sabi niya sa Tagalog, Philippians chapter 1, verse 9 to 10. And ito po yung panalangin ko. Ano sabi niya dyan? Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig
ay patuloy. Tingnan nyo ha, ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana. Okay? At masangkapan ng malinaw na kaalaman. At pagkaunawa. At sabi ng verse 10, upang mapili ninyo ang mahalaga sa lahat. Sa gayon, ganda no? Pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Wow! Kaya kailangan ninyong ipag-pray ang ibang tao. Hindi lang yung kayo laang. Why? Dahil the more you give, the more you receive. Once you pray for people, yung mga taong pinag-pray mo, ipag-pray ka din nila. So pari-pariho kayong lumalago spiritually, tumatatag spiritually, at pari-pariho kayong nagiging masaya. Sabi natin muli, more prayer, more power. No prayer, no power. Less prayer, less power. Pili, alin uli doon? Lakas eh. More prayers. Kaya, pray for spiritual growth and others. Ito yung aking natutunan. Kaya pinagpepre ko ang mga JA1 people, ang aking pong pamilya, worldwide. At ang tanggapin yun sa hindi ha, prayer ko po lagi ito. Lahat ng JA1 people, gusto kong maging masagana ang buhay para maging matulungin at makatulong sa marami. Say hallelujah! Kaya ang prayer ko, ang mga J1 people, maging businessmen at businesswomen sila. At ang negosyo na inyo pong sisimulan, magsisimula sa maliit at yan ay palalaki ng Panginoon dahil kalakip ng inyong pagninegosyo ay panalangin. Say hallelujah! Habang kayo po ay lumalagong espiritual, nagpipray, ang Diyos naman magpapahayag ng magagandang bagay sa inyong buhay kung ano ang inyong pong mga gagawin. Kaya nire-review ko lagi ang kahirapan. Ano sinabi ko? Nire-review ko ang kahirapan sa mga JA1 family na ito'y hindi dapat lalapat sa buhay ninyo, kundi mabuhay kayo na napakasagana ang pamumuhay. Amen? Everybody say, I hate poverty. I hate bankruptcy. Kapag galit ka sa kahirapan, lalayo ang kahirapan sa iyo. Tama ba? Parang walang nag-agree doon na. Pag galit ka sa kahirapan, lalayo ang kahirapan sa iyo. Hindi lang yun, dahil sa galit ka sa kahirapan, ang katawan mo ay aakto sa kasipagan. Bakit? Ayaw mo maging mahirap eh. Sabi mo uli, I hate poverty. Ayaw ko ang kahirapan. Ayaw ko maging mahirap. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, itinatakwil ko ito. In Jesus' name. Alam nyo, makinig kayo mabuti. Look at me here. Tanggalin nyo na sa isip nyo ang inyong natutunan nung kayo ay dati pang Katoliko. Na ano? Mayroon pong tinatawag silang vow of poverty, vow of chastity, vow of celibacy. Ano po yung vow? Pag sinabi pong vow, ito yung pangako mo. Tinatanggap mo na ikaw ay mahirap. Dahil ang sabi nila noon, kapag ikaw daw ay mahirap, malapit ka sa Diyos. Sabi mo, mali. Ay bakit mali? Nakalagay sa Bible, John chapter 10, verse 10. Ang sabi niya, the thief cometh to destroy, to kill, and to steal.
Sa Tagalog, ang magnanakaw ay pumarito upang pumatay, magwasak at magnakaw. Tingnan niyo po yung letter B. Naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na isang buhay na masagana at ganap. Hindi niyo ako narinig. Ulit. Si Satanas daw ang magnanakaw. Pumunta rito para magnakaw ng kagalakan, magnakaw ng inyong buhay, magnakaw ng inyong kalusugan, magnakaw ng inyong kayamanan. Magnanakaw eh. Pangalawa, pumunta siya dito para pumatay. Lagyan ka ng sakit karamdaman. Magnakaw, pumatay, at magwasak ng pamilya, magwasak ng relasyon. Pero ang sabi ni Jesus Christ, pero pumunta ako dito upang magbigay ng buhay na ganap at kasiyat-siya. Grabe! Ang term na ginamit diyan, magbigay ng isang buhay na masagana. At ganap. Pag sinabi natin ganap, kompleto. Kaya walang pagkukulangin ang Diyos na JA1 family. Sabihin mo, akin yan. Kaya pag nagpe-pray ka, palayasin mo ang kahirapan, palayasin mo ang katamaran. Mula sa anak mo, mula sa mga magulang mo, mula sa sino mang kamag-anak mo. That is my prayer. That's why I want to see all JA1 people worldwide super duper blessed. Dagdagan natin ngayon, super duper mega blessed. Pwede? Yes! Again, tagnan nyo ha, magalit ka sa aso, ang aso tatakbo, palayo. Magalit ka sa isang hayop, ang hayop lalayo sa iyo. Magalit ka sa kahirapan, ang kahirapan lalayo sa iyo. Sabi natin muli, prayer. Kaya ipag-pray mo ang pamilya mo na sila ay sumagana, pati kapitbahay mo. Wag mong kalilimutan ipag-pray yung kapitbahay mo na sumagana din. Sa pareho kayo. Kaya pray for your family members, church leaders. Pray for me. Pray for our friends. Pray instance and even parents. A parent can pray, Lord, help my children. Kaya please, always pray. Always pray. That is very important. Okay, now, kapag nag-pray ka, it must be with faith. That's the number 4. Number 5, pray persistently for growth. Matinding manalangin para sa paglago sa espiritual. Huwag kang papayag na ikaw ay mananatiling baby Christian. Kailangan mong mag-grow. Sabi nga Romans chapter 12, verse 12, be joyful in hope, patient in affection, faithful in prayer. Sa Tagalog, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Yung word yun na kapigatian, hindi dahil sa kahirapan. No. Kung mayroon bang kayong nararanasan na pagsubok ang tinutukoy dyan, keep praying. At lahat yan ay malalampasan. Dinisign tayo ng Diyos na mabuhay ng may pagtatagumpay. Guys, kung paano ang farmers nagtatanim po yan. Ito mga magsasaka, nagtatanim. Pagkatapos sila magtinim, hindi po sila naiinip. Naghihintay yan. Dahil alam nila ang kanilang itinanim na yon, sa tagdang panahon, sila ay mamumunga at sila naman ay aani. Ganyan
ang mismong magsasaka. Patiently waiting for the great harvest. Punong-puno ng faith ang mga farmers na sila tiyak mag-aani. At yun nga. Kaya, kunting tiis lang. Magsimula ka. Maski na pakunti-kunti, ang konti na yan ay dadami din. Huwag apurado. Marami pong mga apuradong yumaman, lalong naghirap. Ba't ganyan ang tingin nyo sa akin dito? Ulitin ko muli ha. Marami pong apuradong yumaman, lalong naghirap. Why? Pumapasok po sila sa scam. Pinangakuan po sila ng kayamanan ni Marcos. Kapag narinig nyo na po ang kayamanan ng Marcos at ikaw ay inimbita nila, alika, punta kayo dito, kayamanan ng Maharlika. Hindi ho totoo yun. Magnegosyo ka at yayaman ka. Huwag kang aasa sa pangako ng iba. Bakit? Nakalagay na rin sa Biblia, sa aklat ng Jeremiah 17 verse 5, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at ginagawang sandalan ang bisig nito. Pero pagpapalay ng Diyos ang sino man sa kanya'y nagtitiwala, matutulad siya sa isang puno na natanim sa tabi ng batisan. Sa oras ng pamumunga, sila'y mamumunga ng sagana. Sa oras ng tagtuyot, mananatili silang luntian sapagkat sila ay nakatanim sa tabi ng batisan. Grabe na to. Kaya mga minamahal, manatiling tapat. Huwag sa pangako ng iba. Dahil hindi kayo mapapabuti. Huwag kang maniniwala sa instant money. Babanggitin ko lang ito sandali. Baka may mga nakapasok na sa inyo. Kapag isang tao sa inyo ay nangako ng 5 to 10% interest o kaya ay tinatawag na 5 to 10% return of investment, monthly, scam po yan. Lalo tigit, kapag umabot yan ng 35% a month, scam po yan. Hindi ko lang babanggitin kung sino ang mga na-scam ngayon na mga politician. Ang daming na-scam ngayon na politician. Bilyon-bilyon. Why? Dahil gusto pa po nilang yumaman. Sorry, all circuits are busy now. Why? Lahat ng kanila pong connection sa mga pinag-investan nila ay bigla pong nawala. Anyways, balik po tayo ngayon. Sabihin natin prayers. Manalangin ka sa Diyos na may-ari ng langit at ang lupa. Magsimula ka maging masipag. Bibigyan ka niya ng kanyang energy. Bibigyan ka niya ng lakas at talino sa paghahanap buhay mo. At ulitin ko muli, huwag apuradong yumaman, maging masipag ka lamang at magugulat ka na lamang, nakaangat na ang buhay mo at ikaw ay mayaman na. At pangako nyo, please, pag ikaw ay masagana na, huwag magbabago ang ugali mo. Manatili mapagpakumbaba dahil ito ang prinsipyo ko sa buhay. Anuman ang lakas ng ulan, doon man sa bundok, ang tubig na naroon, pupunta at pupunta kung saan mababa ang lugar. Naintindihan niyo po yung salita kong yun? Kaya ang nagpapakumbaba, bless. Amen? Umulan man doon sa paligid, kung saan ang mababa, doon pupunta ang maraming tubig na bumagsak sa kanila. At sa dagat naman, at sa ilog man, kung saan ang mababang lugar, doon ang malalim na tubig, doon ang may malalaking isda.
Clear? So, magpalalim ka sa iyong pananalangin at pananampalataya. Ang biyaya aapaw sa buhay mo. Now, application natin. Ito yung mga practical steps to pray and grow. Number 1, set a specific time for prayers. Please, kayo po ay magtalaga lagi ng oras at panahon sa inyo pong mga pananalangin. Kung yan man ay sa umaga, mag-set ka ng time na ikay magpipray na makipag-need ka sa Diyos na buhay. At pagkatapos noon, kung ilang minuto, kung ilang oras man ikay magpipray, pagdating sa gabi bago ka na matulog, manalangin muli, magpipray, magpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa iyo na tagumpay sa buong maghapon. So pray before you start working and pray before you go to bed. All right, so set a specific time for prayers. Number 2, incorporate the words of God. Pag nagpipray ka, bago ka magpray o kayo makatapos magpray, magbabasa ka ng Bible kasi ang Biblia ang siyang salita ng Diyos naman na mangungusap sa buhay mo, na magbibigay sa iyo ng direction. Read the Bible verse during prayer to meditate on. Kaya please, don't forget to read your Bible. Sino pa nagbabasa ng Bible dito? Raise your hands. Yan, konti na lang ang nagtataas ng kamay. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ka lang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Matthew 4:4, hindi ka lang mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Kaya pag binabasa mo pala yan, ang Diyos ang nangungusap sa iyo. Kaya tumataas naman ang faith mo. Pangatlo, be honest in your prayer. Bakit be honest in your prayer? Meaning, talk to God about your struggles, joys, and desires for growth. Sabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako, ito po nararamdaman ko. Yun, be honest. Hindi mo kailangan na pag nagpipray ka parang ang dating pakitang alam ng Diyos ang puso mo. He is the omni-God. Pag sinabi natin omni-God, the omnipotent God, He knows what is in your mind. The omnipresent God, maski saan ka naroon ng Diyos. The omniscient God. Pag sinabi ni omnipotent, all-powerful God, omniscient God, alam niyang nasa isip mo. Omnipresent, maski saan naroon ang Diyos. Kaya, be honest sa iyong prayer. Number 4, journal your prayers. Kung kailangan meron kang mga hinihiling sa Panginoon, isulat mo yon, tapos isulat mo din ang kasagutan. Journal it. And the last one, pray in community. Ano ibig sabihin? Join a prayer group or find a prayer partner for mutual growth. Dito ako magwawakas. Kailangan nyo din sumama sa grupo ng mga mananalanginin. Look at me here. Kapag kayo po ay mayroon pong life group or anointed group, nandiyan dyan ang mga young adults, sumama po kayo sa kanila. Nandiyan po yung mga group ng mga anointed, anong tawag nyo ngayong mga maedad na? Sorry. Young? Okay. Anointed young adults. Tapos, nandiyan din ng YP. Ibig sabihin, yung young professional group. Kayo pong lahat ng mga professional, sumama kayo sa mga young professional para mayroon kayong makasamang manalangin. Sa youth natin, YAP, Anointed Youth. PY? AY. Kala ko I1. Yeah. Anointed Youth. Sumama kayo lahat ng mga kabataan. Lalago kayo sa inyong pananampalataya kasi marami pong mga susuporta sa inyo sa pananalangin.
Yun yung mga anak. Meron din po tayong mga anointed kids. Sumama po sila para matuto sila kagad manalangin. O, sa mga kalalakihan, meron din po tayong mga men's group. At meron din po tayong mga women's group. Tapos meron pa po kayong mga life group. Yung ating pong anointed life group. Ito po'y napakahalaga sa inyo pong paglagong espiritual. Nagkaintindihan ba tayo? Kaya tayo pong lahat dito, iba't ibang man ang age natin, meron po tayong group na gagalawan that could help us. Nandiyan din ang mga ushering ministry, nandiyan ang mga grupo na mga security. You can please find yourself kung saan kayo magagamit ng Lord. Kapag kayo po'y nagpapagamit sa Diyos, ang Diyos ay masaya na buhusan ka ng Kanyang kapangyarihan upang lalo kang maging epektibo sa Kanyang kaharian. Meron din po tayong grupo ng mga doctors po dito. Sumama po kayo kung kayo po ay nasa medical field. Kailangan natin ito. Again, prayer, grow. Pray and grow. Pag kayo po'y nanalangin, nagbabasa kayo ng Biblia, sabay-sabay po tayong lalago sa ating pananampalataya. Palapakan natin ang Panginoon. Give your life to Jesus. Napakahalaga na ang buhay ay nakahandog sa Diyos na buhay. Tumayo tayong lahat. Sabi natin, Lord, I call on your name. Kailangan ko po kayo, O Diyos. Shall we sing this song to the Lord? Lord, give me the strength. Lord, kailangan ko po kayo, O Diyos. I come to you, Lord, hoping for your care. Hoping for your care, your power and love. Always be there. Always be there. Lord, I need you. Lord, I need I need you. Help me, I pray. Break me and mold me. Teach me your ways. Teach me your way. I call on your name. Call on your name, asking for your help. Please give me the strength. Please give me the strength. For I can do Nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. me by your grace. I want to live for you. For you. I want to live for you. I want to live. Sing this song as if your personal prayer kay God. I come To you, Lord, hoping for your care. hoping for your care, Your power and love. Always be there. always be there. Lord, I need you. I need you, Lord. Help me, I pray. Break me and mold me. Teach me your ways. Teach me your
up your hands to I call on your name. Asking for your help. Please give me the strength. Oh, I can do nothing, Lord. Apart from you, Jesus. Guide me by your grace. I want to live for you. I want to live. Lord, ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit at sumasamo. Palakasin mo po ako, Panginoon. Pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako. Ang buhay ko'y sa'yo. Maglilingkod. Come on for the last time. Ako'y lumalapit at sumasamo. Palakasin ako. Pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako. Ang buhay ko'y sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Sa'yo maglilingkod. Yumuko kayo at pumikit. Sabihin nyo ngayon, manalangin ka ngayon sa Diyos na ikaw ay lalo niyang palaguin sa panalangin at palaguin din niya sa mismong spiritual life mo. You pray to the Lord right now. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang Kanyang lakas. Kailangan mo siya every day. Aminin mo na wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng buhay sa iyo. Nagbibigay sa iyo ng hininga. Nagbibigay ng tubig na iniinom mo para mabuhay ka. Ang Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan sa taong nananalig sa Kanya. Hindi lamang buhay na walang hanggan ibibigay niya, kundi pangangailangan mo everyday. Aminin mo din kung ano ang mga pagkukulang mo sa Diyos. Aminin mo rin kung ano ang kailangan mo. Kailangan mo si Lord. Give your life completely to Jesus. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Lord, tignan po ninyo ang inyong mga anak. Dinggin po ninyo ang kanila po mga panalangin. Ang kanila pong pagpapakumbaba. Lord, dinggin po ninyo lahat. Lord, ang kanila pong pagsamo, mga panalangin nila. Help all the people right now, God. Help them to pray. Help them to grow spiritually. Give them the wisdom sa kanilang paghahanap buhay. Wisdom kung paano maging malusog sa pangangatawan. Wisdom kung paano maglingkod sa iyo at ikay paglingkuran. Wisdom para maging successful sa kanilang mga careers. Oh God, bless your people, God. At ngayon, sa oras na ito, sabihin niyo ang prayer na to, Lord Jesus, ang buhay ko'y sa iyo lang. Patawad, Panginoon,
sa lahat kong pagkukulang sa iyo, sa mga naiisip ko, mga sinasalita ko na hindi nakalulugod sa iyo. Patawarin mo po ako. Pati mga ginawa ko, please forgive me. Lahat ng kasalanan, isinusuko ko sa iyo. Linisin mo po ako ng banal mong dugo. Lord Jesus, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang aking buhay. Tulungan mo po ako na lumago sa panalangin, lumago sa pananampalataya, at gamitin niyo po ako para lamang sa iyong kapurihan. I love you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Manatili kayong nakayukot, nakapikit ako ng mananalangin. O Diyos, pagpalain niyo po ang dalangin ng puso ng iyong mga anak. Hinihiling ko tulad ng like-om prayer, JA1 family members, wala ni isa man ang maghihirap sa kanila. Ilalayo mo sa anumang sakit, karamdaman, aksidente at kapahamakan. Itinataboy ko't pinapalayas ang kahirapan. Itinatakwil ko lahat din ng sakit, karamdaman. Lumayas kayo sa buhay ng mga J1 people at maging sa lahat ng mga nag-worship ngayon online. I rebuke all kinds of evil against the people of God. Lord Jesus, I command the angels of the Lord to bring your blessing to all of them. Prosper them, Lord. Prosper them spiritually, physically, materially, financially. And God, make us all a blessing to many. We give you honor, Lord, for blessing your people now. Tanggapin niyo rin ang inyong kagalingan. Tanggapin mo ang malusog mong puso. Tanggapin mo ang malusog mong blood pressure. Yes, blood sugar. I speak healing sa iyong mga buto. I speak healing sa iyong lungs. I speak healing sa iyong mga mata. I speak healing sa iyong buong katawan. I declare this. Receive it in Jesus' name. Sabi mo, in Jesus' name, I receive my healing. In Jesus' name, I receive my prosperity, my blessing. Thank you, Lord. I am super blessed. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. And Amen. And Amen. Hallelujah. Kamayan mo ang katabi mo. Sabi niya, God bless you. You are super blessed. Amen.